Naglabas ng travel ban advisory ang Canadian Embassy sa kanilang mga mamamayan dito sa Pilipinas sa gitna ng pagdukot sa 3 dayuhan at isang Pilipinas sa isang resort sa Island Garden City of Zamal. May live report si Manny Vargas ng DZBB. Manny? Susan, naglabas nga ng travel advisory. Itong pamalaan ng Canada kausunod ng naganap na pagdukot naman sa ilan nilang mamamayan at kasama rito ang isang Norwegian at Pilipina sa bahagi ng Samal Island sa area ng Davao. At sa abisong inilabas ng Department of Foreign Affairs, Trade and Development ng Canada, kanilang inaabisuhan ang pagbiyahe laban sa mga pagbiyahe sa bahagi ng Autonomous Region in Muslim Mindanao, kung saan kabilang dito ang mga lalawigan ng Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Lanao del Sur at Maguindanao. Hindi rin naman nila pinapayuhan ang kanilang mamayan na magbiyahe sa Zamboanga Peninsula. Kasama na ang mga lalawigan ng Sarangani, Lanao del Norte, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Occidental, Davao Oriental, Cotabato, South Cotabato at Sultan Kudarat. Kung meron man silang hindi isinama sa kanilang ipinalabas sa travel advisory ay ang tinatawag na urban areas o yung kalungsuran ng mismong lungsod ng Davao. Sa abiso nilabas ng naturang tanggapan ng pamahalaan ng Canada, ito umano ay bunga ng seryosong banta ng pag-atake ng mga terorista at kidnapping. Kasabay nito, inamin din ng naturang ahensya ng Canadian government na limitado ang kakayanan ng kanilang pamahalaan na magbigay ng tinatawag na consular assistance sa bahagi nga ng Mindanao. Nilinaw naman nila na hindi sakop ng abisong ito ang iba pang bahagi ng Pilipinas, bagamat kanilang pinapayuhan ng kanilang mamayan na mag-ingat at magpairal ng personal na pangangalaga sa kanilang seguridad. Dulot pa rin ang sinasabi nilang banta ng terorismo sa mga banyaga mula sa kanluran at yung tinatawag nilang Western interest. Susan? Manny, ito bang travel advisory na ito na ipinalabas para dyan sa mga Canadian national? May sinabi kung hanggang kailan ito? Pagka ba nalutas na o nagkaroon na ng resulta at na-resolve na yung nangyari dyan sa Davao, ililift na? Hanggang kailan magkakabisa pa iiralin yung travel ban advisory? Walang ipinalabas sa Susan. Ang pinakalagay lamang doon sa kanilang abiso dito sa mismong website ng Department of Foreign Affairs, Trade and Development ng Canada ay yung mismong babala nila, yung paglilinaw na ito hindi nga sumasakop sa buong bansa. Bagamat ang paalala nila ay kinakailangan ng matinding pangangalaga sa seguridad ng kanilang mismong mamamayan kung nais nilang magtungo dito sa Pilipinas. At sinasabi rin nila na ito nga ay bunga noong pinakahuling insidente ng pagdukot sa kanilang kababayan at yung mga serye ng pag-atake ng mga terorista. Kabilaan sa tinukoy nila ay yung mga pagsabog na naganap kamakailan sa ilang bahagi ng Mindanao. Susan? Manny, hindi ito yung unang pagkakataon na naglalabas ng travel ban advisory ang Canadian Embassy doon sa kanilang mga mamamayan dito sa Pilipinas. Tama ka dyan, hindi nga ito ang unang pagkakataon. Doon sa mga nakalipas ay kasama sila o sila ay sumusunod lamang sa mga ibang bansa tulad ng Estados Unidos at ng Australia, gayon din ng United Kingdom o ng Britanya sa pagpapalabas ng mga travel advisory kapag may nangyaring hindi maganda dito nga sa bahagi ng Mindanao. Ito nauna sila dahil na rin sa mismong mamamayan nila o isang residente nila yung nasangkot sa insidente ng kidnapping sa bahagi nga ng Samal Island. Maraming salamat, Manny Vargas ng DZBB.